Jed, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon sa loob ng Senate building? Monica, nakataas sa elevated alert status yung Senado ayon sa Senate Sergeant-at-Arms at bukod sa mga Senate security ay may augmentation na rin mula sa Philippine National Police para matiyak yung seguridad dito sa buong lugar. At kanina or ngayon wala pang alas 7 ng gabi at may mga nakausap tayong ilang empleyado ng Senado na may direktiba umano sa kanila na maaari na sila umuwi kahit wala pang alas 7. Nilinaw ni Senate Office of the Sergeant-at-Arms o sa Acting Chief Retired Police Major General Mau Aplasca na walang ipinatutupad na lockdown sa buong bisinidad ng Senado, taliwas sa mga kumakalat na bali-balita ngayong hapon. Ayon sa OSA at Chief, sa kasalukuyan ay wala pang anumang law enforcement agency na nakikipag-coordinate sa kanila kaugnay ng usapin ng pag-aresto. Binigyang diin ni Retired Police Major General Aplasca na malinaw ang direktiba ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa hihintulutan ang anumang paghuli sa loob ng Senado kung walang kautusan mula sa local court. The arrest, wala po kaming walang nag-coordinate sa amin na law enforcement agency, either from the PNP or the NBI. But per our agreement with the NBI director last Monday, nag-usap kami na Senate President Cayetano, maliwanag naman na sinasabi ni Senate President na no arrest can happen inside the premise. At saka if there will be arrest, it will be by virtue of an order of a local court. Mariin ang paninindigan ng OSA na hindi nila papapasukin ang sinumang magtatangkang magsilbi ng warrant na mula lamang sa ICC o International Criminal Court. Ito ay bunga na rin ng naging kasunduan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng liderato ng Senado na protektahan ang jurisdiksyon ng institusyon habang nasa loob ng kanilang kustodiya si Senator Ronald Bato de la Rosa. Again, based on the order and instruction to the President, Senate President, we will not allow it to happen. Hindi sila papapasukin. Samantala, nananatiling nasa elevated alert ang seguridad sa paligid at labas ng gusali ng Senado. Ayon kay Aplasca, asahan pa ang mas mahigpit na pagbabantay dahil sa mga inaasahang kilos protesta sa paligid ng Senado simula ngayong hapon hanggang mamayang gabi. On the Senate security, we are still at the elevated alert level as we declared since Monday. As we all know, may mga ongoing rallies outside and we are expecting some more rallies to arrive this afternoon hanggang mamayang gabi. Samantala, tumanggi ang abogado ni Senator De La Rosa na si Atty. Israelito Torion na magbigay ng detalye kung may ruling na bang nagmula o inilabas ang Supreme Court kaugnay ng kanilang petisyon. Sa kabila nito, nabanggit niya na expected o hindi na nila ikinagulat na mapasama sa listahan ng wanted sa ICC si Senator De La Rosa. Aniya, antayin na lang ang magiging susunod na hakbang o gagawin ng kanilang kampo kapag lumabas na ang pinal na desisyon mula sa Supreme Court. Sinabi niya rin na gaya niya ay calm and composed as always si Senator Bato sa kabila ng mga nangyayari. Samantala, sa ambush interview naman kanina sa Senador, sinabi nito na wala pa siyang impormasyon kung mayroon ng desisyon ang SC sa inihain nilang petisyon for temporary restraining order. Wala rin aniyang problema kung pupunta na uli sa Senado ang mga tauhan ng NBI para hulihin siya. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. President, kung patuloy siyang bigyan ng protected custody,
Monica, after mag-adjourn ng session kanina, pinaalis na yung mga media na nakaabang doon sa 5th floor kung nasaan yung office ni Senator Ronald Bato de la Rosa at kung saan siya nag-i-stay magmula nung pagbigyan siya or bigyan siya ng protective custody ng Senado. At kanina rin pag-akyat natin sa 6th floor ay nakasarado na rin o may harang na yung pinto papunta doon sa helipad at mahigpit na rin yung mga personnel dito ng Senado at nililimitahan na rin or nililimitahan nila yung galaw ng media sa loob ng Senate building. At kanina after ng session, natanong natin si Senator Robin Hood Padilla na kilalang malapit din kay Senator De La Rosa kung may info ba siya, kung uhulihin ba si Senator Bato ngayong gabi, at sinabi niya na malinaw naman yung direktiba ni Senate President Cayetano at yung naging pag-uusap nila ng NBI nung Lunes na hindi nila papayagan o hindi nila aarestuhin si Senator De La Rosa hanggang nasa ilalim siya ng protective custody ng Senado. Ngunit nung nireiterate sa kanya kung uhulihin na ba si Senator De La Rosa, wala siyang kinumpirma o idinetalye pang ibang bagay. At sa huling update natin kanina kung nasaan si Senator De La Rosa ay pagkalabas niya doon sa plenaryo ay bumalik siya doon sa 5th floor, pero hanggang ngayon wala pa tayong ibang detalye kung nakalabas na bang muli si Senator De La Rosa doon sa kanyang opisina na nasa 5th floor. At gaya nung nabanggit ko kanina, wala pang alas 7 ay may direktiba na umano doon sa mga empleyado ng Senado na maaari na silang umuwi ng maaga. Ngunit yun nga, wala pa tayong kumpirmasyon mula dito sa Senate kung bakit mayroong direktiba doon sa mga empleyado na maaari na silang umuwi ng maaga. At sa loob at labas ng Senado mahigpit yung security na ipinatutupad. So, ayun yung mga ilang updates na abangan natin mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina.